Good morning po sa lahat. Pag-usapan po natin ngayong umaga, ito pong kakatapos lang kagabi ng pinakahuling rally ng Uniteam na kung saan po ay dinumog ng maraming tao at sari-saring tao ang naroroon, mga politiko at lalo higit sa mga kaanib ng Uniteam at gayon din po ang mga celebrities at nagsasalita din po ng kanya-kanya ang kanilang mga senatorial candidate. At doon po mga kababayan ay bago pa man magsalita si Marcos kagabi ay nagkaroon muna ng 10 minutes display ng fireworks. Kaya kung inyo pong nakita mga kababayan, ang footage noon ay napakaganda po sapagkat 10 minutes yung footage bago pa man nagsalita si Marcos. So, ang sunod nating pag-usapan mga kababayan, ito pong survey na pinaka-latest na survey na lumabas kahapon ng Pulse Asia at saka itong SWS na kung saan si Marcos ay patuloy na nakakuha ng pinakamataas na ratings sa survey sa kasaysayan ng mga tumatakbong Pangulo sa Pilipinas. So yan po, pero bago yan ay mangyaring mag-subscribe muna kayo para doon sa ating mga kabayan hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Manny TV, komentaryo at paki-click na lang po, like, paki-share na rin po yung sa inyong mga kaibigan ang video. Siyempre, pindutin na rin ninyo yung notification bell para tuloy-tuloy po updates sa ating mga bagong video. At bago po tayo magpapatuloy, at katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong rally ng Uniteam ay dinumog ng maraming tao dyan po sa Parañaque City kagabi. At dinaluhan ng napakaraming tao na nakita natin ang tao ay para pong mga langgam na halos hindi po natin masilayan sa ating mata. Lalo na kung tayo ay personal na nanonood. Pero kagabi po mga kababayan ay napakaganda po sapagkat nagsalita yung mga senatorial candidate at meron din po si Inday Sara at bago pa man magsalita si Marcos ay nagkaroon muna ng fireworks display at iba-ibang kulay ang nagliliwanag sa langit. So ganun po ang nangyayari kagabi. So dahil dito mga kababayan ay tingnan natin itong patuloy na pangunguna ni Marcos sa survey na kamakailan ay kahapon lamang ay lumabas yung huling survey ng Pulse Asia at ito pong SWS na ang survey ni Marcos ay pinakamataas sa kasaysayan ng eleksyon sa mga Pangulo. At ating nakikita mga kababayan na nagulat ang mga kalaban niya sa politika kay BBM dahil po sa inilabas na survey na hindi po bumubaba talaga dyan po sa figures ng line of 556 or hanggang 64% mga kababayan. Dito mga kababayan ay itong kanilang mga kalaban dahil sa survey sa buwan ng Abril ay maliban na nagulat at ang ilan dito sa ating mga kababayan siyempre ay hindi po naniniwala sa mga survey at hindi po talaga maniniwala. Dahilan siguro dahil katulad sa mga kandidato din ng mga pagkapangulo, Pacquiao, Esco, Lini ay hindi din po naniniwala sa survey kasi po masakit pakinggan na ang Marcos ay nangunguna sa malayong figures o porsyento ng survey. So yan po yung
isang bagay na hindi matatanggap ng oposisyon. At pakinggan ninyo itong mga resulta sa kasaysayan ng mga survey na inilabas ng Pulse Asia, kung paano nakatugma-tugma ang mga survey na sinasabi ng mga eksperto ng mga kampanyang nagsusurvey katulad ng Pulse Asia at SWS. Nagkatugma-tugma po sila magmula pa noong 1992, mga kababayan, hanggang ngayon sa kasalukuyan. Tingnan natin ito pong survey. Teka, bago po natin makalimutan mga kabayan, ay ipasulyap ko muna sa inyo ito pong daming tao kagabi na nangyayari sa rally ng Uniteam. Yan po ay kahuli-hulihang rally na nagaganap. Nakita ninyo mga kabayan, grabe ang sobrang dami ng tao. Yan po. So, yan po yung nagaganap kagabi. So, inuulit ko lang po, pakinggan ninyo ito pong figures na inilabas ng Pulse Asia at saka SWS survey. Narito ang mga figures. Magmula po nung nag-upisa ang survey, mga kababayan, kay Marcos, itong latest, nakakuha siya ng 56%. Diyan po sa entire Philippines. Sa NCR, nagkakuha si Marcos ng 57%. Sa Bicol, nagkakuha si Marcos ng 54%. At sa Visayas, 47%. At sa Mindanao, 67% ang nakuha ni Marcos. Kay Lini, na siyang pumapangalawa, bagamat malayo ang agwat, nakakuha lamang si Lini ng 23%. At sa NCR, 26% naman nakuha ni Lini. At 24% naman sa Bicol, kung saan si Lini ay taga-roon sa Bicol. So mayroon siyang 24% lamang nakuha niya doon. At sa Visayas, 34% nakuha ni Lini. At Mindanao, 11% lamang po. So si Pacquiao ay mayroon pong 7%. Sa NCR, 2% si Pacquiao. At Bicol, 2% din. Sa Visayas, 12%. At Mindanao, 14% lamang nakuha ni Pacquiao. So si Moreno naman, mga kababayan, sa NCR, sa buong Pilipinas, nakakuha si Isko ng 4%. NCR, 10%. Bicol, 5%. At 2% naman si Isko sa Visayas. At 3% naman sa Mindanao. Si Lacson ay 2%, NCR 3%, Bicol 3%, Visayas 0, Mindanao 0. So yun po yung figures ng survey. So dito mga kababayan, yung lamang ni Marcos na consistent sa 56% hanggang 64% mga kababayan, iyan na po yung figures na hindi na po yan magkaroon ng pagbabago, mga kababayan. Lumabas ngayon sa survey na patuloy ang lamang ni Marcos, ni Bongbong Marcos, ayon sa Pulse Asia na mula noong 1992 ang nangunguna sa survey. Ito po papakinggan ninyo ito, Mike. Magmula po noong 1992 ang nanguna sa survey ay siyang nananalo sa eleksyon magmula noong 1992. Tingnan ninyo itong history ng eleksyon, mga kababayan, magmula noon kay Ramos at Miriam noong 1992, mula noon hanggang ngayon. Kung ating papansinin ito, mga kababayan,
kung totoo ba ang sinasabi ng Pulse Asia at SWS. Bagamat tingnan natin at sina Ramos at Miriam ay nakakuha ng parehong survey ng SWS. Si Ramos ay nakakuha ng 18%. Si Santiago Miriam ay nakakuha din ng 18%. Si Danding ay 12%. So yan po yung tumatakbo noong 1992. Ano po ang nagiging resulta sa eleksyon na yan? Si Ramos ay nakakuha ng 5,342,521 votes or equivalent to 23.58%. Si Santiago na pumapangalawa ay nakakuha lamang ng 4,468,173 votes or equivalent of 19.72%. Si Danding na pumapangatlo ay nakakuha lamang ng 4,116,376,000 or equivalent 18.17%. Ang resulta, si Ramos po ang nananalo. Ayan po. So ngunit, nang lumabas ang resulta, inaulit ko lang po, si Ramos ang nanalo. At noong 1998, survey, nanguna si Irap. Ito po yung panahon ni Irap. Noong 1998 survey, ay nanguna si Irap. Si Irap nakakuha ng 39%. Ang pumapangalawa sa kanya, si Judy Benicia, ay nakakuha lamang ng 16%. Ang pangatlo, si Rocco, ay mayroong 14%. Si Osminia ay mayroong 12%. Si Lim ay nakakuha ng 9% at Renato de Villa ay nakakuha lamang ng 5%. So, ano po ang naging resulta? Si Irap nakakuha ng 10,722,295 votes or 39.86% na siya po ang nanalo. Pangalawa, si Judy Benicia ay nakakuha ng 4,264,483 or equivalent of 15.87%. Pangatlo, si Rocco ay nakakuha ng 3,720,212 or equivalent 13.38%. Osminia nakakuha ng 3,347,631 votes or equivalent 12.44%. Si Lim na panglima ay nakakuha lamang ng 2,344,362 or equivalent 8.71%. Bagamat anim sila tumakbo noon, pang-anim si Renato de Villa ay nakakuha ng 1,308,352 votes or equivalent of 4.86,000. Ngunit nang lumabas ang resulta, nanalo po si Irap. Tatandaan natin mga kababayan na ito po ay yung mga leading presidential candidate magmula kay Ramos, kay Irap at sa ngayon. Papatuloy po natin. Noong 2004 survey ng Pulse Asia ay nanguna si Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang kalaban na si APG o Fernando Po Jr. At si Gloria ay nakakuha ng 34% sa survey laban kay Fernando Po Jr. 2004 Pulse Asia survey, GMA nakakuha ng 34% na siya po yung nanalo.
APG, 31% lamang nakuha. Pangatlo si Rocco, 12%, Lacson, 10%, at Villanueva ay 3%. Ano po ang naging resulta? Election result. GMA ay nakakuha ng 12,905,808 votes or equivalent 39.99% na siya po ang nanalo. Nakita ninyo mga kabayan, narinig ninyo. Ang pangalawa, si APG ay nakakuha ng 11,782,232 or 36.51%. Si Lacson na pangatlo ay 3,510,080 votes or equivalent 10.88%. Si Rocco ay nakakuha lamang ng 2,082,762,000 or equivalent 6.45%. Si Villanueva nakakuha lamang ng 2,988,218 votes equivalent of 6.16%. So yan po yung nagaganap noong 2004 na survey na kung saan nangunguna ang kandidato na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at siya din po ang nanalo. So yun po yung katunayan dyan. Noong 2010 Pulse Asia Survey, mga kababayan, nangunguna si Noynoy Aquino. Noynoy Aquino nakakuha ng 39%. Estrada, sapagkat si Estrada ay tumakbo nito sa pangalawa, nakakuha lamang ng 20%. Villar, 20%. Teodoro Gibo, 7%. Ang resulta sa eleksyon ay nanalo po si Noynoy Aquino. Yan po ay katulad sa mga yan po ay mga nangungunang presidential candidate sa survey. Ayan po. Tingnan natin ang sumunod na nangyayari, mga kababayan. Noong 2016 presidential election survey, nanguna po si Pangulong Duterte. Ayan po. Duterte nakakuha ng 33%. Grispo ay nakakuha ng 22%. Rojas, na siyang pangatlo, ay 20%. Binay, pang-apat, ay 18%. Santiago, ito yung pangalawang pagtakbo ni Santiago, nakakuha lamang ng 2%. So, ano po ang nangyayari? Ang election result, nanalo po si Duterte. Yan po. Duterte ay nakakuha ng 16,601,997,000 or equivalent 39.01%. Ayun po. Si Rojas na pangalawa, nakakuha lamang ng 9,978,175 or equivalent 23.45%. Si Poe na pangatlo ay nakakuha siya ng 9,100,991 votes or equivalent 21.39%. Si Binay, 5,416,140 votes or 12.73%. Santiago, 1,455,532 votes or equivalent 3.42% ang nakuha ni Santiago na siyang panglima. Ang resulta, nanalo po si Pangulong Duterte. Yan po ay leading ng mga kandidato sa survey. At sa
eleksyon 2022. Ito ngayon mga kababayan, si BBM ay nakakuha ng 56%. Yun na lang 56% natin. Doon lang natin ibabatay kay BBM mga kababayan. Bakit ito po yung latest sang-ayon sa report ng survey. At nagkasunod naman si Lini Robredo na nakakuha naman ng 23%. At ngayon naman, election 2022, abagan natin kung gaano katotoo itong predictions ng Pulse Asia at SWA survey mga kababayan. Ayan po. Hindi pa sila itong survey ng Pulse Asia at SWA mga kababayan, kung ating narinig yung ating pinag-aaralan, hindi pa po sila sumablay kahit kailan sa survey nila. Lahat ng nangungunang mga kandidato ay nananalo. Subalit, marami pong mga Pilipino, mga kababayan natin, katulad sa mga kandidato na hindi sila nangunguna sa survey, hindi po sila naniniwala sa survey. Ibig pong sabihin, ng mga ang survey nito ng Pulse Asia at SWS at iba pang mga survey companies, mga kababayan, ay accurate yung kanilang mga survey. Sapagkat ang lahat ng mga nangungunang kandidato ay nananalo po. Kaya nagkatugma-tugma po talaga sa iba't ibang mga taon ng survey sa mga kampanya na nagsusurvey mga kababayan. Kaya dito, ngayon, itong 2022 election mga kababayan, ay dito po natin mapatunayan kung gaano katotoo yung mga survey na itong mga kababayan. Kasi tugma-tugma po yung nangyayari sa iba't ibang taon tuwing magkaroon tayo ng eleksyon. Yan po yung nangyayari dito na ang ating ilang mga kababayan o maraming kababayan natin hindi naniniwala sa survey. Wala po tayong magagawa. Yan ay opinion nila. Pero ito po yung katotohanan sa ating comparison dito ay totoo na nagkatugma-tugma talaga ay yung mga predictions ng mga survey companies, mga kababayan. So, tapos na po ang kampanya. Naghintay na lamang po tayo sa eleksyon. Bukas, araw po ng Lunes. Sapagkat nagwakas kahapon yung kampanya at ngayon araw ng Linggo, bukas po ay Petsa 9. Araw po ng eleksyon mga kababayan. Yan po yung tunay na survey. Pero tatandaan po natin, ito pong, uulitin ko lang, na ito pong survey ng mga iba't ibang companies ay accurate. Kung alin yung mga nangungunang kandidato sa survey, ay siya po talagang nananalo. Based po sa ating pinag-aralan ngayon. Itong kay Bongbong Marcos ngayon, bukas, o ngayong linggong ito. Pansinin po ninyo ito. Kung ano po magiging resulta. Pero ganun pa man, hindi po nagkakamali yung survey. Kaya bukas, o sa mga susunod na araw, si Marcos po ang ating susunod na presidente sa Pilipinas. Pansamantalayan lang muna mga kababayan ang ating update bago matapos na po yung kampanya. At paalaala ko lang po, bukas, maaga po tayong bumoto. Patunayan natin na si Marcos
ang isinisigaw ng taong bayan at kailangan na mamuno sa ating bansa. Hanggang sa susunod po natin na video, God bless all.